What's up mga boss? Mayroon naman akong aayusin na isang washing machine, single tab. So ayan ang kanyang brand, Eureka. So itong washing machine na ito, nabili ko lang sa nangangalakal, ano sa magbubuti. Ito, kalas na nga siya eh. Nagustuhan ko kasi yung kanya kasi medyo ayos pa naman. So sabi raw ng may-ari, hindi na raw umiikot. Nung binuksan ko, nakita ko yung belt niya. May mga kanal-kanal na, manipis na. Tapos yung kanyang motor, hindi na umiikot, stack up na. Ay, ito siya. Dito siya sa likod. So, ito yung kanyang belt. So, ayan o. May mga kanal-kanal dito. Kaya, gas-gas ng masyado. Tapos, ito naman yung kanyang capacitor. So ayan yung kanyang gear. Iba yung kanyang gear, yung ano lang, parang direkta. So ito naman yung kanyang motor. So dati matigas to, hindi siya may ikot eh. Yung linagyan ko siya ng langis, ayan, umikot na. Umikot na siya, o malambot na. Hindi katulad kanina, ang tigas-tigas niya. Siguro na-stuck siguro to eh, pinabayaan na lang ng may-ari nung parang dumudulas na yung belt niya. Ito eh, may mga ano nga naman tong ano eh, yung kulay niya. Pinabayaan na siguro, bumili na ng bago. So ngayon, ito mga boss, bubuuin ko siya, yung washing machine na ito. Para gumana pa, sayang naman eh, medyo maganda pa naman yung kanyang kaha. So ayan, buuin natin siya. So bago nga pala natin siya i-assemble mga boss, tester muna natin yung mga parts nitong washing machine na ito. Katulad nitong easy cord na may mga dugtong na. Ito, may mga dugtong. Baka kung dito rin nagde-difference eh. Test natin. So, putulin na lang muna natin dito. Maya na lang to dugtungan ng bagong panaksak. Putulin muna natin dito. So ayan, alisin natin yung pinagdugtong na wire. So ito mga boss, ang pagtetest nito ay dito sa dulo. So ito tatanggalin ko rin yung may nakadugtong sa kanya. So ayan, ito yung papuntang timer. So buwalan ko para hindi tayo malito. Ito yung common nya, common ng timer.
So ito mga boss, ito yung kanyang fuse. Ito yung kanyang fuse. So ito yung easy cord. Ito mga boss, para pang madalian lang, pagdudugtungin ko lang itong dulo. Ito oh. Kita niyo mga boss, pinagdugtong ko yung sa dulo. Tapos itong dulong ito yung galing doon sa ito yung pinutol ko. Ito. Itong wire na ito yung inilis ko yung may kadugtong. So dito ko siya titistirin. Dito. Kasi yung nasa dulo magkadugtong na. Kung ayos ito, kung buo itong wire na ito, mayroon tong continuity pagka ayos siya itong wire na to. Pag walang putol, magkakaroon siya ng continuity, papalo yung ating tester kasi pinagdugtong ko na doon sa dulo eh. So ayan, testerin na natin. Talagay ang tester ko, kaya pwede naman sa times 1, pwede rin sa times 10. Ayun, nakalagay sa times 10. Testerin natin yung test prod kung gagalaw ba. So ayan, pumalo siya. So dito, testerin ko naman tong wire. Pagka pumalo to, ayos yung wire. So ayan, pumalo, ayos. Ayos yung wire. Kasama na rin yung fuse nya. Madali lang yung pagtitester nito kapag ganito. Ayan o. Pagdugtungin lang sa dulo, tapos dito lang ititest. Yun. Pwede naman. Pwede naman yung pagtitester nito. Alisin yung pagkakadugtong dito. Pero yun ang mas madali. Alisin yung pagkakadugtong dito, tapos lagay natin yung isang test prod, yung itim dito. Tapos hahanapin lang natin yung karugtong nito. Tapos kapag pumalo siya, yun. Ayos siya. Siya yung kadugtong nito. Siya yung yun, pumalo. Ito at saka yun, iisa lang. Tapos hanapin naman natin yung ito naman ang hawakan natin sa may tester. Tapos yung isa, ito yung maiksi, yung walang fuse. So ayun o, diba ayos? So na lang ang pagtitest nito mga boss, yung mga hindi pa nakakaalam nito. So ayan. Tapos sunod natin na testerin ito namang kasi andito na rin siya, itinabi ko na yung motor naman yung ating itetest ngayon. So ito namang motor na ito yung galing dyan. So ito naman yung kanyang wire. Ito yung tatlong wire oh. So ito yung common nya. May buhol din, binuhulan ko rin para na hindi ako malito. Minsan iba minsan kasi yung motor ng ganito, iba-ibang kulay ng motor ang ginagamit, kaya ito yung nakita kong common. Kaya dito natin siya, dito ko ilalagay yung test prod na kulay itim, tapos yung pula naman. So dali lang, balatan ko lang yung isa. So ayan, balatan ko na siya.
So ito mga boss. So ayan yung itim. Nasa common. Tapos ito naman yung dalawang wire na running at saka reverse. So ayan. Pumalo siya mga boss. Pumalo nga mga boss. Ito namang isa. Ayun, pumalo rin. So ayan yung reading niya. Kabila. So ayun, hindi nagkakalayo yan kapag ayos yung kanyang motor. So dito naman tayo sa reverse at saka running na wire. So ayan, hindi talaga naglalayo yung range niya, yung reading niya. So ayos to. Ayos itong motor na ito mga boss. Lahat dapat niyan may palo. So ang susunod naman natin, itong kanyang wire ng ito yung timer. Medyo luma na talaga kasi ang tigas na ng mga wire, oh. Napakatigas na yung kanyang mga wire. Baka may problema dito eh, sobra ng tigas, parang ano na eh. So mga boss, ang pag-test naman ito, yung wire ng timer, iikutin natin yung kanyang timer. So ikot ito. So ayan, inikot ko na siya. So ito naman mga boss, itong timer, ito naman yung kanyang common, yung binuhol ko kanina, yung tinali ko. Tapos kapag saan tayo dito, saan natin ilagay yung test probe, dapat mayroon yan. Kailangan bumabalik siya. So ito sa kabila wala. Ito naman mayroon, ayun, bumalik na siya sa kabila. Antayin lang nating pumalo siya. So ayun, pumalo uli. Antayin lang natin bumalik. Yan, bumalik. Dito naman tayo sa kabila. Antayin lang mga, ayun, pumalo uli. Tapos kailangan bumalik siya. Ayun, bumalik siya. Yan, ayos yan mga boss. Ayos yung ating timer. Ngayon, dahil ayos yun, ayos yung kanyang timer, yung motor ayos, yung kanyang wire ayos, yung capacitor naman niya ay isusunod natin na ititest. So ito siya mga boss, lumang luma na talaga. Yung analog ay yung digital naman na tester ang gagamitin natin dito para ma-ready natin kung ilan pa bang UF to, ilan na ng UF. So ito mga boss, lalagay natin sa capacitor. So ito mga boss, itong capacitor nito ay 11 UF. So test natin. Dali lang. So ito mga boss, so ayan mga boss, i-test natin yung capacitor. Ito ba yung tester? So ito, test na natin.
So ayan mga boss, kita nyo kabila. So ilapit natin. So ayan 8.33 yung reading ng capacitor, 8.33. So ayos pa naman yan mga boss, kayang kaya pa yan. Sa kabila. So ayan nga mga boss, 8.33, 38. Hindi stable kasi yung ano, basta 8 UF. So pwede pa yan mga boss. So ngayon, dahil mga ayos naman yung kanyang parts, i-assemble ko na siya. I-assemble na natin para gumana na yung washing. So tabi muna natin to. So muna natin to. Ayan. Tapos tawag muna natin para maalis yung dumi. So lagyan natin yung motor dito. Nilalagay ko itong motor, ay bago kayo sa aking channel, kung nagustuhan niyo itong ginagawa ko, paki-subscribe naman para tulong niyo naman sa aking YouTube channel. Laking pasasalamat ko naman sa inyo kung ma-subscribe niyo ako, saka ma-like and share. So, kasi walang masyadong nanonood nitong aking video, kaya humihinga ako sa inyo ng konting tulong para maabot ko naman yung yung views na, saka yung subscriber dapat maabot na views. So ito kahit kamayin lang kasi malambot naman eh. Pagka matigas at hindi kaya ng kamay, gamitan natin ito ng tools
hindi muna natin higpitan, baka mag-a-adjust pa tayo nitong, baka kung yung belt na ilalagay natin maluwag o kaya mahigpit, kaya maya na lang higpitan. So ito, susunod natin mga boss. Ito na yung ilalagay natin. Yung wire na. Mga boss, mahilig kasi kung bumili ng mga ganitong mga second hand na itong mga appliances, kasi dito nag-aayos kami. Tapos kapag ka naayos ko, ito binibenta ko ito rito. Maraming bumibili ng mga ganitong mga second hand na mga washing machine. Kahit yung mga TV inaayos na namin, mayroon din mga bumibili kasi mura lang eh. So ayan, mga boss. So hanapin na natin yung wiring ng tayo nitong motor. So ayan, ito yung kanyang PC cord, tapos yung motor. Hanapin naman natin yung ito yung kanyang common. So ito dito natin siya idudugtong. So ayan, sa mga baguhan, para malaman nila kung saan yung dugtong yung common. Ito yung may ball. So ayan, tapos ito namang dalawang to, lagyan na natin yung capacitor. So ito dito naman dito sa isang wire, tag-isa sila. Ito, ayan, tag-isa sila ng isang wire. Ayun, tapos yung ito naman yung galing ng timer. Ito yung starting at saka reverse. Kahit alin dito, kahit magkabaliktad yan, pwede naman yan. So isan lang natin muna ng balat. So ito naman yung motor na wire ng timer. Ang paglagay nito dito naman sa capacitor, yung tag-isang wire dito. Ayun, isa naman isang wire ng timer, lagay din natin sa isang wire ng motor at wire ng capacitor. So ayan, tapos may isa pang wire na natitira, yung ito yung common. Ito yung binuhulan ko kanina. Ito yung buhol, isin natin yung buhol. Tapos idudugtong ko naman siya doon sa AC cord, doon sa may
fuse. So ito yung fuse, oh. Dito ko siya idudugtong. So ayan. So ayan. Lalagyan muna natin to ng electrical tape para safe tayo, hindi tayo makuryente. Lagyan muna natin ng tape to kasi delikado makuryente to. Baka hindi natin mapansin na hawakan kasi wala na yung mga insulator ng mga plastic nito eh. So ayan. Tapos yung isa pang AC4 papuntang motor. So ito. Yan natin ng electrical tape. Sobrang init mga boss. So tapos ito naman tayo sa motor at capacitor at saka yung tatlong wire, yung motor, capacitor, timer. Ito yung tatlong wire. So ayan, ito pang isa sa kabila, ganun din. Lahat na natin yan lagyan ng tape. So ayan, lagyan na natin lahat ng tape. Hindi na delikado yan. Tapos ito yung kanyang belt, pero parang hindi na ito pwede. Papalit na tayo, pero susubukan ko muli ito. Ilagay dyan. Ang ano lang nito, umandar lang yung yung kanyang ayun. Yun ang problema mga boss. Ayan, sumasabit siya, oh. Mag-a-adjust pa talaga. Mag-a-adjust. So yung ano lang, subukan muna natin ito na ito kung maluwag lang masyado. So ayan, maluwag na nga mga boss. Kailangan na natin itong palitan. Palitan na natin ito. So maghahanap muna akong mga boss ng ng belt. So ayan mga boss, nalagyan ko nga pala siya ng belt. Nalagyan ko na siya ng belt. Tapos nung pagtesting ko, napansin ko medyo mahina yung ikot niya. Napipigil siya. Kaya ang ginawa ko, nagpalit ako nitong capacitor. Itong 11 volt. 11 UF. 11 UF. Nalagyan ko siya ng, pinalitan ko na siya ng 11 UF. Ayan, lumakas na yung under niya. Kaya ito, pwede na to. So, okay na yung kanyang capacitor.
Saka yung belt okay na. Okay na yung kanyang belt. So testingin muli natin. So saksak natin. So ito. Ayan, nakasaksak na siya. So ikutin natin yung kanyang timer. So ayan, mandar na siya. Ang lakas ng andar niya mga boss. Malakas na yung andar. So ayan mga boss, okay na yan. Pwede nang gamitin. So kung may natutunan kayo sa aking ginawa, sa aking inayos, paki-subscribe naman, paki-like na rin, pindot yung button. So ayan mga boss, ayos na yan. Salamat sa inyong panonood. Thank you.